At ayun na nga mga master, nagpaplano ka bang bumuo ng hybrid? Okay, paano nga ba masasabi na hybrid ang iyong bisikleta? Dahil ba sa goma? Dahil ba sa fork? Yun ang pag-uusapan natin. Kaya kung interesado ka rito master, ako po si Papa Jack at narito ka sa Bike Talk with Papa Jack. Huwag kang aalis ha, itatakil natin. Mabilis lang to mga master. Bago ang lahat, ako nga po pala si Papa Jack at nagre-review tayo ng mga pyesa, pangit, maganda at nagbibigay tayo ng tips tungkol sa mga pagbibisikleta, tamang pagbibisikleta at kung paano tayo magiging responsable siklista. Alright? Kung interesado ka sa mga ganitong usapan, master, ay mag-subscribe ka na at i-follow mo na rin ang ating TikTok at ang ating FB page. May mga kanya-kanyang genre ang bawat bisikleta. Merong MTB, merong hybrid, merong touring, may bike touring, bike packing. So may mga kanya-kanya yan. Pero magko-concentrate tayo sa tinatawag nating hybrid. Gaya ng mga nagamit ko dati. Okay? Ako ba nakailang hybrid na ba ako? Isa yung Mountain Peak, pangalawa yung Giant. Ayun, nakakadalawang hybrid setup na ako. Pero ano nga ba yung masasabi ko sa hybrid setup? Napakasarap ng hybrid setup kasi para siyang gravel bike, para siyang road bike, pero MTB frame. Okay? Pero paano ko nga pala ginawang setup yung hybrid na yun? Kagaya ng mga nakikita nyo ngayon, kung ano yung setup na ginawa ko doon. Unang-una, master, dati naka-MTB lang yon. Tapos, nag-decide ako na bumuo. Dati naka-MTB lang ako. Tapos nag-decide akong bumuo ng hybrid. Unti-unti ko siyang binuo. Okay, mas maganda kasi kapag bubuuin mo yung hybrid. Kapag bumuo ka ng pagka binubuo mo yung hybrid, mapipili mo yung pyesa na gusto mo. Like sa fork, kung ano yung frame mo, pwede kang maglaro sa fork. Pwede mong gawin 27.5 na rigid fork. Tapos pwede mong 26. Pero pinaka the best, ang niligay kong fork is 26. Kasi yung clearance between sa goma at saka sa fork, mas maganda. Hindi ganun kalaki yung allowance. Hindi siya mukhang malaking tingnan. Okay? Lalo pa kung ang gagamitin mo is 29er. 29er na wheelset tapos 26er na fork. Mas the best yun. Ang ginamit ko before is yung Tusik. Yung Tusik na carbon at wala naman akong naging problema doon so far. Tapos, yun din ang ginamit ko sa Giant. Ganon din ang ginamit ko sa MTP, sa Mountain Peak ko na Ninja. Yun din ang ginamit ko doon. Hybrid din yun. Okay? So, pagdating naman sa goma ko, yung goma, karaniwan may nakikita ako nagtatanong, Papa Jack, ano nga ba yung sinasabi nila na pagka naka 1.75 ba ako na tires, consider as hybrid pa rin ba yun? Nagkakatalo yan, depende yan sa preference mo. Kung gusto mo ng halimbawa may grip ng konti yung tires mo, maglalagay ka at least mga 700C na may grip. Pero may mga fast rolling din nun. Pero kung 27.5, same thing lang nun. Madedefine mo ang isang hybrid kung ikaw ay naka-MTB, naka-rigid fork ka at mas manipis ang goma mo. Like dati, ang gamit ko is 35C na Pirelli. Okay? Tapos, pinalitan ko siya, nag-nubs ako ng konti, pero konti lang, yung G1 ni Schwalbe. Hindi rin ako na satisfied doon kasi medyo makunat siyang iahon. Hanggang sa yung mga maliliit na compass. Nag-experiment ako yung compass, yung maliliit na fast rolling, malinipis yung grip. Fast rolling, tapos gumamit din ako ng Chaoyang na 38C, 35C 38C o 40 yata yung ginamit ko. At mas the best yun, master. Mas the best yun kasi napakabilis nun. Kasi ang hybrid naman hindi mo naman siya gagamitin pambundok, di ba? So the best yun. The best yung mga fast rolling talaga. Walang ganong grip. Huwag ka nang gumamit ng huwag ka nang gumamit ng mga Pana Racer, huwag ka nang gumamit ng Rambler. Sayang yun. Gumamit ka ng mga fast rolling talaga. Kagaya ng mga nakikita nyo ngayon. The best yan, unang-una kasi mura. Okay? Mura, tapos pang road mo lang namang gagamitin is the best. At pangalawa, magaang din yan kasi may mga folding yan, may mga non-folding, may mga wired kung tawagin.
Pero pagdating naman sa fork, as much as possible, mag-carbon kayo. Pinaka the best, mag-carbon kayo. Huwag kayong gumamit ng mga class A na carbon. Huwag kayong gumamit nun. Gumamit kayo at least kahit pa paano, yung may mga tatak na, gaya ng MTP, Moso, Tosik, yan yung mga kahit pa paano, yung mga mid-range na kahit pa paano matibay. Kasi nagamit ko yung nagamit ko yung MTP, nagamit ko rin yung Tosik. So far, naiyakyat ko siya ng bundok. Kahit hybrid ako, the best naman. Wala naman ako naging problema pagdating sa crackings, pagdating sa alog, sa performance, wala ako naging problema sa kanya. Pagdating naman sa 27.5, depende yun kung nagbabari kasi yung tinatawag nating height ng isang siklista. Kung gusto niya ng mas malaking tingnan, kahit maliit siya, pwede siya mag 700C. Kung gusto naman niya ng sakto lang sa height niya, tapos medyo maliit siya, halimbawa, pwede siya mag 27.5. Pero pinaka the best na yun, 27.5. Huwag ka na mag 26 kasi the more na naka-hybrid ka tapos naka 26 ka lang, medyo mas mabagal. Unlike pag naka 27.5 ka or 650B tapos 700C or 29er, pwede kang makompensate nun yung bilis mo kahit papano, kahit medyo maliit ka, maliit yung reach ng pedals mo, maliit yung hakbang ng paa mo sa pedal, kahit pa paano makakompensate kung ikaw ay naka mas malaking bisikleta, mas malaking wheelset, kumbaga 27.5 o 29er o 700C. Ano nga ba ang pros and cons ng hybrid? Ang pros and cons ng hybrid, mga master, ang pros niyan, magandang tingnan, the same time, elite tingnan, malinis, ano pa ba? Matulin. Pangalawa, tipid. Kasi may mga hybrid setup na 1x, may mga hybrid setup na 2x. Ang cons naman ito, mga master, depende naman yun sa gagamitin mong goma. Kung ang goma mo ay fast rolling, hindi ka pwedeng magbundok. Hindi ka pwedeng mga rockies. Hindi ka po pwede ron kasi manipis yung goma mo. At the same time, hindi siya design para sa grip ng track. Right? Pero pagdating naman sa long ride, pagdating sa bakbakan, hybrid ay makikipagsabayan yan. Depende yun sa crank mo. At kung gagamit ka na mas malaking crank, syempre, mas maganda yung cadence mo. Mas maganda yung power mo. Mas maganda yung speed mo. Diba? So, kakapit ka kahit pa paano ng mga at least 35 to 40 km per hour. Sa 2x, pwede kang gumamit ng 50. Hindi. Ano yun? Depende sa frame mo yun. Hindi kasi kakasya yung crank ng road bike or gravel bike sa MTB. Hindi uubra yun dahil masyadong maikli yung spindle ng crank ng road bike sa crank ng MTB. Usually kapag ka nagtutubay ang mga hybrid, ang ginagamit nila mga XT, yan, mga Libio, ginagawa nilang 2x, Diore, yan, ay mga ginagamit nila SLX, or kapag ka nag 1x sila, gumagamit sila ng 40 teeth na o kaya 42 teeth na crank 1x setup. Tapos sa likod, nagpo-46 sila or nag-50. Okay? Pagdating naman sa crank na 2x, usually yung ginagamit nila kapag ka 2x crank na malaki, about 46x30 na GRX, ang ginagamit nila sa likod is 46. O 42, mga ganon. 40 or 42. Depende yan sa setup ng gagawin niyo. Okay, sana nakatulong sa inyo ang video na to kung sakasakali na nagbubuo kayo o may plano kayo magbuo ng hybrid. Pinaka the best, mga master, ako para sa akin, payo ko, bumuo kayo. Bumuo kayo ng hybrid. Huwag kayong bibili. Alright? Para at least mapili nyo yung mga magagandang pyesa at kung ano yung nai-imagine nyo. Okay? Maraming salamat muna bago tayo magtapos. Maraming salamat sa Pack Gear Philippines, Pack Gear Outdoor. Okay, maraming salamat. Rock and Roll, Stingray Therapeutic Spray at Roosevelt Bicycle Center. At kung hindi nyo pa ako napapollow sa TikTok, follow nyo lang ako sa TikTok, Bike Talk with Papa Jack at ang ating FB page. Shoutout nga pala sa ating mga Papa Jack classmate, Papa Jack and friends. Okay, palagi tandaan, mahirap ang pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack at narito ako sa Bike Talk with Papa Jack. Palagi tandaan, humingi sa Diyos ng gabay para sa ating paglalakbay. Ciao!